Batiin mo nga ang katabi mo, sabi mo nga, how are you, brother or sister? O, sa Tagalog, sabi mo, kumusta ka na? Anong sagot natin? All is well. Sige, sagot natin, all is well. Isa pa, sabi mo nga, kumusta ka na? Anong sagot natin? Mas mainam kaysa kahapon. Isa pa, kumusta ka na? Anong sagot? Mas mainam kaysa kahapon. Ang buhay natin, pabuti ng pabuti, paganda ng paganda, pabago ng pabago, dahil kasama po natin ang Diyos. Amen? Isa pa, sabihin mo sa katabi mo, you are blessed today. At batiin mo, sabihin mo, hello, favored. Pumalakpak nga po mga pinagpala ng Panginoon. So, praise God. Ang ating pong babalangkasin ngayon ay nasa part 10 na tayo, if I'm not mistaken. Ginagabayan tayo ng Diyos. So, hindi ko po nabago, ginagabayan tayo ng Diyos. Remember, brethren in Christ, that tandaan po natin, once na ang buhay natin is leading to death, the Lord is no longer leading us. Kasi ang Diyos, hindi ka aakayin, hindi ka gagabayan, hindi ka sasama sa lugar ng kapahamakan. Pero once the Lord is leading you, He will lead you into the path of life and the path of victory. Amen? Sabi mo nga ulit, ginagabayan tayo ng Diyos. So let us read, brethren in Christ. Sabi po ng Psalms 37, 23 and 24, ASND translation, ginagabayan ng Panginoon ang bawat hakbang ng taong matuwid na ang buhay ay nakalulugod sa Kanya. Bago tayo magpatuloy, ang sabi ng Bible, ginagabayan ng Panginoon ang bawat hakbang ng mga taong matuwid. Sabi mo nga uli, matuwid. So we cannot be righteous by our own sabi natin, striving. Tayo po ay naging matuwid because of what the Lord has done on the cross of Calvary. Hindi ka naging righteous o naging matuwid because you do righteousness. Again, naging righteous tayo dahil tayo ay tinubos ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Balikan natin, ginagabayan ng Panginoon ang bawat hakbang ng taong matuwid na ang buhay ay nakalulugod sa Kanya, matisod man siya'y hindi mabubuwal dahil hinahawakan siya ng Panginoon. In English, sabi po dito mga kapatid, the steps of a good and righteous man are directed and established by the Lord. And He delights in His way and blesses His path. When he falls, he shall not be hurled down, because the Lord is the one who holds his hands and sustains him. So maliwanag mga kapatid, again, once the Lord is guiding you, ikaw ay patungo sa lugar ng kaginhawaan, sa lugar ng tagumpay, sa lugar ng kasaganaan. Bakit? Kasi ang Diyos ay Diyos ng pagpapala. Amen? Okay, mga kapatid, the question is, sa paanong paraan tayo ginagabayan ng Diyos? In what way the Lord is guiding us? We have 4 things, brethren in Christ. 4 na paraan ng paggabay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Umpisahan po natin agad, mga kapatid. Number 1, ginagabayan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng nakahawak niyang kamay sa atin. Alam niyo po, dati nang ako po ay nasa deepest moment of my life o doon sa may darkest moment of my life, praise God, hallelujah, para bang nowhere to go, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pero isa lang po, praise God, ang tinig na narinig ko sa Panginoon. Hindi mo man nakikita ang iyong daraanan, humawak ka lang sa aking kamay at ang aking kamay ang gagabay sa iyo sa tagumpay. Amen? Wala yatang kausap.
So sabi ng Bible, ginagabayan tayo ng kamay ng Diyos na nakahawak sa iyo. Take note, you are not the one holding God. God is the one holding you. Uulitin ko po, hindi ikaw ang may hawak sa kamay ng Diyos. Ang kamay ng Diyos ang may hawak sa iyo. Kaya dumating man sa punto natin na napapagod tayo, nauubusan tayo ng lakas, na-drain tayo, you don't have to worry, you don't have to fear of, because God is the one holding you. Amen. Pag ang Diyos ang umawag sa iyo, hindi Kanya bibitawan anuman ang mangyari sa buhay natin. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Basa tayo, mga kapatid. Sabi niya, the Lord will hold your hand, and if you stumble, you still won't fall. So maliwanag, mga kapatid, na ang Diyos ang humahawak sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi mo nga, I like that. Lakasan nyo naman, para may nanunguya kayo. Amen. Sabi mo, I like that. So, praise God. The good news is, ulitin ko, the Lord is the one holding you. Welcome po. Tuloy po kayo mga ano po yan, mga Faith Center Clark. Praise God. Hallelujah. Palapakan natin minsan pa si Jesus. Amen? Amen? Hallelujah. So, again, brethren in Christ, tayo ay tangan-tangan, hawak-hawak tayo ng Diyos sa ating mga kamay. At again, dumating man sa punto that you are tired enough, you don't have the strength to go on and move on, but praise the Lord, God will not let you down. Amen. Amen. Palapakan natin si Jesus. Hallelujah. Kaya mga kapatid, di ba para lang magkasintahan yan, lalaki at babae. Para mag-girlfriend, mag-boyfriend. Praise God, na andun yung laging pagkakahawak ng kamay. As they walk on the side, or sabihin natin sa daan, laging kinakanta nila, if we hold on together, I know our dreams will never. Pero magpatila. Aaway din. Kahit magkahawak ng kamay yan, nag-aaway yan. Pero lagi niyong tandaan, mag-away man kayo, never destroy the relationship na inyong tinatag. Huwag lalabas sa bibig ang maghiwalay na tayo. Mag-break na tayo. Ano man ang problema, just go on. Praise God. Hallelujah. Kasi ang iba akala nila, pag nagkakaroon ng problema, wala naman pong relationship na walang problema. Lahat yan may problema. Pero again, do not destroy the relationship na itinatag at binuo niyong dalawa. Kasi wala naman pong problema na hindi kaya lagpasan. Kung nga magkasintahan nga, naghahawak kamay, tayo pa kaya na mahal masyado ng Panginoon ang hindi kahawakan ng kamay ng Panginoon. Amen? Praise God. Gwapo pa ako? Yung suot ko na po yan ay blessing po yan from Dubai. Sinuot ko kasi para makita naman ang nagbigay. Biruin mo mga kapatid na nakailang po siyang dirham. So, kwinikwinta ko, naka 4,007 siya nung i-shopping ako. Hallelujah. 4,007. Kasi 3 polo, mayroon pang polo shirt, mayroon pang pantalon. Hallelujah. So, napakasarap yung bless ka. Amen? Hallelujah. Bakit? Because God is really good. Again, pagka si Lord ang may hawak sa'yo, dadalhin ka sa lugar ng tagumpay. Dadalhin ka sa lugar ng kasaganaan. Amen? Yes! Yung mga masasama lang, ang dadalhin ka sa dilim, sa pala. Praise the Lord. Doon ka dadalhin nila sa pala. Hallelujah. Pero si Lord,
Pagka siya may hawak sa iyo, dadalhin ka ng Lord sa katiwasayan. Palampakan po natin ang Panginoon. Amen. Yung mga tumatawa na yun, nakakilig yata sila. Praise God. Pangalawa, 4 lang po ito. Ginagabayan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng nakasuporta niyang kamay sa atin. Sabi mo nga ninyo, suporta. Suporta! Alam niyo po, ang ganda yung para mag-umakit ka, pero may nakasuporta na anytime you fall, hallelujah, mayroong sasalo sa'yo. Dati, nung magkaroon kami ng team building, mayroon pong tinatawag na larong trust fall. Ipipiringan ka, tapos yung ka-teamwork mo na andon, at magpapatihulog ka, nasa kaya tinatawag na trust fall. Hallelujah. Pero, mga kapatid, hallelujah, kung tayo nga ay nagtitiwala sa mga ka-teamwork natin, mas lalo tayo magtiwala sa Diyos na every time you fall, nakasuporta ang kamay ng Diyos sa'yo. Amen? O sabi mo ulit, I like that. Basa tayo. Praise God. Even if he has a fall, he will not be without help. For the hand of the Lord is supporting him. Huwag ka matakot, mabigo. Huwag ka matakot, magkamali. Because, again, nakaalalay lagi ang kamay ng Diyos. Amen? So mga musicians, alam niyo na yung kakantay niyo mamaya. Ha? Every time I call, every time I fall, you are always there. Amen? Ganun si Lord. Grabe si Lord. Kaya huwag kang matakot mabigo. Huwag kang matakot masaktan. Try and try. Hindi until you die. Kundi try and try until you succeed. Subok ka lang ng subok kasi kung takot ka mag-fall o mag-fail, hindi ka mag-try. Pero wala pong mga bagay na nagtagumpay kaagad. Lahat minsan ay dumadaan ng pagkabigo. Bumagsak ka man, babon. Bumagsak ka man, walang battery. Amen. Hallelujah. Bumagsak ka man, just go on. Hindi po yung sasabihin mo, iko na bisa, tuloy. Ano man, nabigo ka man, brinake ka man, iniwan ka man, hallelujah, pinalayas ka man, tuloy. Bakit? May Diyos na nag-aalalay sa iyo. Amen. Hallelujah. Iwanan ka man ng lahat, the Lord will never fail you, leave you, forsake you, abandon you. Lahat na lang, ginamit na ng Bible. Ang Diyos, ganun ho, nakasalalay ang suporta ng Panginoon. Kahit nagkamali ka, open arm pa rin ang Lord. No. Praise God. Open arm pa rin ang Lord to receive you, to accept you. Amen? Ang tao lang naman, pag nagkamali ka, hindi ka na matanggap. Pero ang Diyos, regardless how many times na nagkamali ka, still the arm of God ay bukas para tanggapin ka because He's always there para tayo suportahan. Amen? Kung saan ka masaya, susuportahan ka ng Panginoon. Amen? Kaya huwag kayong matakot mag-try sa mga bagay na hindi mo alam, pero ang Diyos ay laging nakasalalay sa iyo. Amen? Just listen to the word of the Lord. Mayroon ng kasabihan, yung palaka daw, hallelujah, 2 palaka nahulog sa hukay. Tapos, magdamag sila na naandun nakasabit sila. May sumisigaw, sabi niya, bumitaw ka. Ang isang palaka ayaw na bumitaw. Kasi iniisip niya malalim yung hukay na kanilang kinalaglagan. Ulit-ulit na sinasabi, bitaw ka, bitaw ka. Hindi raw bumibitaw. Praise God. Hallelujah. At nang kinaumagahan, napansin nila na ang lalim pala ay isang dangkal lang. Para wala akong kausap. Ang isa naman, mga kapatid, nahulog din po sa hukay. Praise God. At sinisigawan sila ng iba kasi nagsisikap siyang umahon doon sa balon. Sabi ng iba, iniagyo, hindi mo kaya. Malalim ang hukay, hindi ka makakaahon.
Pero sikap pa rin siya ng sikap till siya po ay nakaahon. Alam niyo po kung ano ang palaka? Bingi. Hindi niya naririnig ang mga negative na comment ng tao. Ang laging alam niya ay nagsusumikap siya makakaahon doon sa hukay. Learn minsan tayong makinig at matuto din tayo minsan magbingi-bingihan. Kapag ang mga salita, it will encourage us, it will motivate us, listen. Pero kapag ang salita ng naririnig mo ay negative, discouragement, criticism, learn na magpakabingi-bingihan. Hindi mo mararating ang gusto mong paruunan kapag nakikinig ka sa mga negatibong tao. Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan. Kaya mo yan. Malapag nga po may mga kaya. Praise God. Matuto tayo makinig, mga kapatid, sa mga positibong bagay at matuto tayo din magbingi-bingihan sa mga negatibong bagay. Get the point? Hallelujah. Pangatlo, praise God. Hallelujah. Ginagabayan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng nakatulong niyang kamay sa atin. Basa tayo. Sabi po dito, if they fall, they will not stay down because the Lord will help them up. Tutulungan ng Panginoon. Tingin kayo, church. Sino may mga problema? Sino may mga pagsubok? Sino may mga suliranin? Di ba? Mula pa noon, ang dami mo nang naging problema. Ang dami mo nang mga naging suliranin. Ang dami mo nang naging mga pagsubok. Pero nakayanan mo lagpasan. Kaya ngayon, kung may pagsubok ang kinakaharap, put in mind and put in your heart, kaya mo rin lagpasan. Salamat sa tatlo. Amen. Kasi kung nalagpasan mo nung mga nakaraan, ito pa ngayon, ang hindi mo ba kayang lagpasan? Wala po, mga kapatid, pagsubok na hindi mo nalagpasan. Mula nang isilang ka, mula nang magkaroon ka ng ulirat, marami ka nang pinagdaanan sa buhay, pero hanggang ngayon, achieve again. Bakit? Napagtagumpayan mo ang mga pagsubok. Kaya anuman ang kinakaharap mo, kaya mo yan. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan. Kaya mo yan. Hallelujah. Kapag pangalan mo, sabi mo, agyumi yan. Agyumi yan. Hallelujah. Kaya natin, church. Pumalapag na po ang bawat isa. Kaya natin yan. Praise God. Hallelujah. Bakit? Nasubukan mo na matulungan ng Diyos at alam mo, natutulungan ka ng Lord at tutulungan ka ng Panginoon. If you experience the work of the Lord, the miracle of the Lord, ngayon pa. Hallelujah. Ako, ang dami ko ng patutuo eh. Amen? Amen. Hallelujah. Diyan nga lang sa bakan eh. Gusto ako patayin. Kasi matapang ang mangaral, yung mga naglalasing, hindi ang pupunta ng langit. Pupunta yan, ang impyerno. Inabangan ako sa labas. 5th Street ang gawain Mikailo. Praise God. Nagsabu para tirahin ako. Hallelujah. Sabi naman ni Sister Riding nung nabubuhay mo, Pastor Lito, kung gusto mong mabuhay, huwag ka munang babalik doon sa church dahil papatayin ka. Ang sabi ko kay Sister Riding, kung mabubuhay ako. Kung mamamatay ako, mamamatay ako. Umuwi ako. Nakita ko talaga siya, pulang-pulang mata. At naandun sa tabi ng pintuan ng church namin, kasi yung garahe. Pumasok ako ng matiwasay, natulog ako magdamag. Pag kinabukasan, nagwala. Sabi niya, sa inyo, tinagong pastor ninyo! Sabi niya, hindi namin tinagong pastor namin, dumaan sa harap mo. Hindi nakita, bakit? The Lord ay tumulong sa amin. Amen. Biruin mo sa harap niya, ang liit lang ng 5th Street. Hallelujah, pero naandun siya, dumaan ako sa harap niya, hindi niya ako nakita because the Lord protected me. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. So ang Diyos, ang dami ko ng mga milagro, praise God. Ako nga po, yung pang-pitong aksidente ko sa motor, nagsaklay ako. Alam niya ng mga membro, alam niya ni Mikailo, siya pa ang nag-my day. Kahit ang pastor namin ni Pilay, nangangaral. Ang sabi ko sa kanila, o natatanda nila,
Ang pastor ninyo, bumilang lang kayo ng panahon, lalakad ng maayos. Praise God. Pumunta ako sa una, sabi ng una, nakakatakot pala sa mga orthopedic kasi ang mga kasabayan mo doon, may mga baka ng paa, may mga tuhog-tuhog. Ako, ito ba yung mangyayari dito sa akin? O ngayon, sabi ng doktor, kailangan daw operahan yan, pastor, at lalagyan ng bakal. Ang sabi ko sa kanila, hindi po ako magpapalagay ng bakal. Naniniwala ako sa Diyos ko. O sabi niya, kung matigas ang ulo mo, pastor ka pa naman, pumirma ka ng waiver, na namang milyari kinbiye mo, mamatay ka man, wala kaming pananagutan. Pumirma po ako ng waiver. Tinalabas ako. Ang paa ko talagang magang-maga. Praise God. Hinamon ko ang Diyos. Mag-isa lang naman ako sa sabana nung hindi ko pa naibibintang bahay ko sa sabana. Hinamon ko ang Diyos. Lord, kung ikaw yan, sabi ko, nangangaral ako ng himala. Hindi mo ako kayang paghimalaan. Nangangaral ako na mabuti ka. Bakit hindi mo gawin sa akin? Nangangaral ako ng biyaya. Hindi mo nga ako biyayaan. Itanas ko yung paa ko. Mag-isa ako mahirap. Magsahingan, nahirapan ako. Talagang dikit mo lang sa, ang sakit, sobra. Hallelujah, yung saklay ko pa, guma yung nadudulas pa yung saklay. Talagang mamamatay talaga ako. Tinas ko yung aking paa, nag-speaking in tongues ako, sabi ko, Rabasanda, Rabasiko, Rababayande. Binidyohan ko yun. Binidyohan ko para makita ng mga tao ng Diyos na sinasamba natin, Diyos na mapaghimala. Aba mga kapatid, talagang pinagpapawisan ako. Sabi ko, Rabasanda, Rabasiko, Rababayande. Maya-maya, umiimpis ang paa ko. Hanggang nag-normal. Pinost ko sa Facebook, binan ng Facebook kasi akala na nagmumumura ako. Pero nag-speaking in tongues ako. Alam niyo po ba, ngayon nakakalakad ako ng maayos. Walang operasyon, walang bakal. Dahil kung nagawa ng Diyos noon, gagawin niya ngayon at gagawin niya pa uli. Because whatever He started in you, tuloy-tuloy yan. Pag sinimulan ka ni Lord, gawa ng pagpapala, tuloy-tuloy yan. Hindi po si Lord bugso-bugso. Hindi po si Lord yung parang ningas kugon. Si Lord, whatever He started in your life, He will continue till Jesus Christ will come. Kaya ulitin ko, pag sinimulan ka ng Lord, gawa ng himala, tuloy-tuloy yan. Pag sinimulan ka ni Lord ng kabutihan, tuloy-tuloy yan. Pag sinimulan ka ng Lord, pagpalain, tuloy-tuloy yan. He will never stop doing good sa buhay ng bawat isa. Amen? Amen. Tumalagpak nga po ang mga naniniwala. Kaya, put in mind, whatever circumstance you are facing in life, lagay mo sa isip mo, sa puso mo, na kung noon nakalagpas ka at ngayon makakalagpas ka, anong man pa ang darating, kaya mong lagpasan because the Lord is always there to help you. Amen? Amen. Pagmalagpag na po ang Panginoon. Hallelujah! Yan, sila Sister Joy, ang dami mga pinagdaanan yan. Una niyan, si Sister Joy. Noon, Sister Joy, ngayon ang kanyang brother husband. Pero praise God, kung nagawa noon, magagawa niya ngayon, at magagawa niya rin bukas. Bakit? Si Lord, ganon kabuti. Pang-apat, I'm about to be done. Ginagabayan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng nakasalo niyang kamay sa atin. Alam niyo po, basa tayo. Tingnan niyo po kung nakasalo nga ba ang kamay. When he shall fall, he shall not be bruised. For the Lord putteth his head under him. Nakasalo ba? Andiyan ang kamay niya sa ilalim sa'yo. Grabe! Nasa ilalim ang kamay ni Lord, nasa kamay ka ng Panginoon. Kaya nga sabi niya doon sa John, sabi ng Bible, ikaw ay nasa kamay ng Diyos and no one can snatch you.
walang pwedeng umagaw sa iyo kasi ikaw ay nasa kamay ng Panginoon. Sabi ng Bible, for the Lord putteth His hand under you. Praise God, tayo ay nasa palad ng Panginoon. Masaya ba kayo? Yes. Nasa palad tayo ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. You don't have nothing to worry. You don't have nothing to fear. Praise God. Hawak tayo at nasa kamay tayo ng ating Panginoon. Walang pwedeng umagaw sa iyo. Walang pwedeng makapaghiwalay sa iyo. You are in the hand of God. Amen? Nasa kamay tayo ng Diyos. Ang BDO nga, you are in good hand. Pero tayo, we are in God's hand. Hallelujah. Pumalapag nga po mga anak ko. Kaya, praise God, walang pagsubok, walang problema na hindi natin kaya lagpasan. Dahil maliwanag pa sa sikat ng araw na tayo ay nasa kamay ng ating Panginoon. To sum up of what we tackled this evening, hallelujah, sige po, praise God. Next slide. Apat na paraan, ginagabayan tayo ng Diyos, apat na paraan ng paggabay ng Diyos sa atin. Ginagabayan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng nakahawak niyang kamay sa atin. Ginagabayan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng nakasuporta niyang kamay sa atin. Ginagabayan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng nakatulong niyang kamay sa atin. At ginagabayan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng nakasalo niyang kamay sa atin. Those are four. That's how the Lord guiding us. Ang kamay niya ang may hawak sa atin. Amen? Ulitin ko nga po, mga kapatid, pero mo, nang iniwan ako ng aking asawa, napakasakit po kasi yung iwanan ka ng asawa, tapos mahiwalay ka sa yung pinakamamahal na anak. That is very, napakasakit yun eh. Para bang tinakluban ako ng mundo. Yung anak ko pa naman kamukhang kamukha ko. Kaya, nakalungkot. Pero upgraded yun, upgraded. Kasi ano yun, maputi. Ako maitim, siya maputi. Hallelujah. Ako, ang dami kong mga scratch kasi mahirap ang pinanggalingan siya. Wala. Flawless yung aking anak. Pero sobrang matalino yon. Bakit mana sa akin, mga kapatid? Bakit, ano po, laging may honor. Hallelujah. So, praise God. Tulad ng sinasabi ko nga, nang iniwan ako ng asawa ko, praise God, nalayo ako sa aking anak, ang daming problema. Again, I am in the point that I am about to give up. Kaya si Pastor Noel, ginagawa niyan, tuwing gabi na andun sa bahay. Kasi uso dati, nung mag-lockdown, uso dati yung video, nagbibideo. Nakita nila may video, akala nila magbibideo ako habang nagpapatiwakan. Mga kapatid, ito na huling buhay ko. Yung mga nakakapanood sa akin, praise God. Pero ang totoo talaga, nagla-live lang po ako. Hindi naman po ako talaga magpapakamatay. Bakit? Hindi po sugon sa anumang sobrang bigat na problema yung pagpapatiwakan. Tandaan po ninyo yan. So praise God, nalagpasan ko ang lahat ng bagay. Bakit? Kasi ang sabi ko nga sa inyo, madilim ang aking pakiramdam, wala akong makitang aninag ng liwanag, wala akong makitang daan na pwede kong lakaran. Pero ang sabi ng Lord, ako ang may hawak sa iyo. Just trust me and dadalhin kita sa lugar ng tagumpay. Hindi mo man alam ang gagawin mo, imubalo na nung gawan mo, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kasi alam niyo po ang tao, pag may problema ka, you don't have a crying shoulder to cry on, tama? Wala kang naiiyakan, wala kang nasusumbungan, wala kang kakampi, para nag-iisa ka. Pero pag namarating ka sa punto na yan, the Lord is always there for you. He is our crying shoulder. Iyak mo lang sa Panginoon. God is there for you. Last verse, praise God. Isang verse lang po ang ating tinatalakay. Again, sabi ng Psalms 37:23 Amplified, the steps of a good and righteous man are directed and established by the Lord, and He delights in His way and blesses His path. Ito ang pinakamaganda. When he falls, he shall not be hurled down,
Because the Lord is the one who holds His hand and sustain you. Paliwanag po yun. Kung mapagod ka man, hindi ikaw ang may hawak. Si Lord ang may hawak sa iyo. Hindi ka bibitawan. Kasi kung ikaw ang nakahawak kay Lord, pag napagod ka, may tendency na makapitaw ka. Pero maliwanag na hindi ikaw may hawak kay Lord. Si Lord ang may hawak sa iyo. Na kahit mapagod ka, kahit wala ka ng lakas, hindi ka bibitawan ng Lord. Amen. Nung nakaraan, sabi ko nga, ipaglalaban ka ng Panginoon. Hindi ka niya isusuko. God is really good sa buhay natin. Amen? Sige po, talakad tamo po.